Sabi, no? Okay, dumako na po tayo dito sa bagong interview ni Senator Ping 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 Ping. Ping Ping Lacson. Senator, ay sabi ng publiko, ano pong mga estratehiya ng minority para hindi ipilit itong mga isyong ito, like yung pagboto ng wala sa session hall. So, ang mangyayari ba, walk out na lang ng walk out ang minority? I hope not. Sana pakinggan yung debate. Kasi ang nangyayari, gustong tapusin yung debate na hindi pa naman namin talaga nadidiscuss yung mismong substantive issue. Tandaan po natin hindi po sila umatras sa debate. Hindi po sila umatras. Kaya sila umatras dahil ayaw pagdebatihan ng mayorya ang issue. Ginagawa po ni Cayetano na dinidivide niya na ang House. Gusto niya magbotohan. Hindi po dapat ganon. Kailangan po magdebate muna kayo, then mag-proceed sa botohan. Diba? Oh. Diba tama? Oh. Ganun lang po yun eh. Diba kailangan po, bago kayo magboto, magdebate muna kayo. Tsaka, parang basic lang po yan. May mga Senate rules na nakapaloob dyan na dapat nasundin. At ayun nga yung binabasa nila. Pero si Cayetano, nire-reverse nila yung Senate rules. Kaya nga sabi ni Senator Lacson, stupid ka, Mercaleta. Rules is rules. Tama mali. Press 67. Aray ko. Diba? Rules is rules, diba? Kaya tayo, dapat sumunod tayo sa rules. Ano ba rules? Mag-like kayo! Aray ko. Yan ang rules eh. Bago ka manood, pusang ina naman, mag-like ka muna, di ba? Aray ko. Aray ko. Alam nyo eh. Alam nyo yung rules. Aray ko. Hindi yung manonood ka na, nakikinood ka na nga lang, di ka pa nagla-like. Sinisingil ba kita? Aray ko. Diba? Wala namang malaking Gcash dyan, Aray ko. Diba? Kung may malaking Gcash dyan, huwag ka na mag-like. Aray ko. Na-demonetize na nga tayo eh. Naasar pa ako ni Mike Cervera, Supportahan yung Sinyolo, demonetize to. Walang pera to. Alam mo, napakasamang ugaling kaibigan niya. Tingnan mo, proud pa siya na naghihirap ako. Aray ko. Ha? Wala akong pakialam kahit may 15 yung bantay mo dito, Cervera. Aray ko. Proud pa siya na naghihirap ako. Anong klaseng kaibigan to? Aray ko. Binroadcast niya pa sa maraming channel na naghihirap ako. Anong klase? Wala akong pakialam sa mga bantay mo dito! Aray ko. Diretso natin. Yung mismong yung amendment ng rules. Nandun pala kami sa procedure pero gusto nang putulin yung debate at mag-divide the House papunta na sa botohan. Yun siya sabi ko sa inyo. Huwag yung puputulin ang debate. Tapos magbobotohan. Hindi. Pagdebatihan nyo, then pagdebatihan nyo, yun po ang magiging transparency sa taong bayan. Para malaman ng taong bayan, sino ba may punto, sino walang punto, sino ang bias, sino hindi. Hindi, gusto ni Cayetano magbotohan. Pusang ina. By the way, kapapasok lang na balita, isang senador ang naguguluhan na po ngayon. May isang senador po na naguguluhan na ngayon na unti-unti na po siyang nagsisisi. At given the fact naman na talagang siya ang babaligtad dahil galit siya kay Sara. Isang senador po ngayon ang umuugong-ugong na nakikipag-usap na po dito sa administrasyon. Na gusto niya lang ayusin ang lahat. Pero, hindi po siya pinagbubuksan ng pinto ng Pangulo. Sabi niya, sa medyo malapit sa Pangulo,
can I go, go, go? Sabi niya, brother, can I go, go, go? Sabi nung kausap niya, I don't know. Aray ko. Kasi, matayog pa ang pangarap netong senador na to. At gusto niya na bumaligtad na dahil alam niya, tagilid. Tagilid na yung sinasandalan niya. Kaya sabi niya, can I go, go, go? Tatagilid na, para Eduardo, tatagilid na eh. Kaso, sabi nung kausap niya na malapit sa Pangulo, kumbaga, ano yun eh, neutral side, na pwedeng magsabi sa Pangulo, medyo malapit kay First Lady, na, I don't know. Willing na daw siyang bumaligtad. Kaso, hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung paano simulan. Dahil naaamoy niya na po ang Netherlands. Aray ko. Ay, sarap, sarap. Aray ko. Sa Netherlands, harap. Aray ko. Makukulong na sila. Kay sarap, sarap. Aray ko. Noon pa man po, sinasabihan ko na kayo, yan talaga ang babaligtad. Dahil nangangarap po yan maging presidente. At sa resulta nga ng eleksyon, nag-number 1 pa siya. Nag-number 1 pa siya. Ngayon, yung mindset niya is towards 2028. Kailangan niyang masurvive to na hindi nagdadrama eh. Brother, sabi niyo, brother, I need to survive. I need to survive kasi kailangan ko tumakbo ng presidente kapag na-impeach si Sara. Kasi kung matalo man ako, senador pa rin ako. Aray ko. Aray ko. Umiiyak. Umiiyak, men. Sabi nung yung ano niya, yung middleman. Eh pare, hindi ko rin alam. Kasi gurapang ka eh. Gurapang ka, pre. Gurapang ka. Ayaw ng Pangulo ng ganyan. Sabi nung middleman eh. Ayaw ng Pangulo ng ganyan, gurapang. Sinira nyo eh. Sabi niya, sabi po, wala na akong pakialam dyan sa mga Duterte na yan. Wala akong pakialam dyan. Sabi ko, gagawin ko to. Sinabi pa nga, para sa bayan. What? Aray ko. Aray ko. Tapos, ayun sabi niya, yung isa naman lumapit din. Yung isa lumapit din. Yung kaibigan ni, hinahalikan pa yung kamay ni Epelisa. Aray ko. Mapit din eh. Yung matindi. Yung paglapit, umiyak agad. Aray ko. Sabi niyo, I always thought you are my friend. I guess I always win. Aray ko. Sometimes I thought Sarah the best. And I don't know why Aray we... ko. Iyak eh. Iyak eh. Aray ko. Sorry na po. Sorry na po. Abusado ko. Aray ko. Nagpapaano pa. Eto namang isang kupal na to. Hindi niya madirekta sa presidente. Hindi niya madirekta sa presidente. Dinirekta na kay FL. Sabi oh. Matawarin niyo na ako. Hindi ko rin nakakalang ganito. Biro mo, pinagtiwalaan siya. Pinagtiwalaan siya eh. Pinagtiwalaan po ni Pangulo na magiging maayos. Walang problema eh. Nakuha niya yung presidency, Senate presidency. Walang problema doon. Pero nagpagamit kaagad siya
tinabla niya na ang mga bilin sa kanya ng Pangulo. Ayusin nyo. Ganun po ang Pangulo. Pag sinabi ng Pangulo, hindi siya yung diktador. Sinasabi niya lang, ayusin nyo ang Senado. Ganun lang, general word lang ang sinabi ng Pangulo. Ayusin nyo ang Senado. Anong ginawa niya? Wala pang isang linggo nakipag-negotiate sa mga Duterte. Di ba? Wala pang isang linggo po pagka-Senate presidency niya, nakipag-negotiate sa mga Duterte. Oh. Bakit? Nakinig siya kay Bongo, nakinig siya kay Bato, nakinig siya kay Robin, nakinig siya kay Amy. Oh. Ano nangyari sa kanya ngayon? Umiiyak po ngayon. Oh, umiiyak. Kaya hindi po pansin nyo ano sabi? Kaya hindi po siya maka-attend ng session. Hilong talilong na, natataranta na. Aray ko. Tamo, hindi na po. Naguguluhan na. Minsan nagkukulong, kung sino-sino kinokontak, nahihilo na siya. Dahil nung akala niya na nilalaglag niya si Martin Romualdez, nasa likuran niya yung jablitang si Sara, pinapalakpakan siya, akala niya magbubum siya. Akala niya yung kupunan ng mga DDS, talaga magiging ganun siya, boom! At sa sobrang kapal ng mukha po, humirit pa, di ba sinabi namin sa inyo? Humirit pa, akala niya, ganun, baliw na eh. Akala niya, sikat na sikat siya na gusto niya pa maging Senate President uli. Aray ko. Aray ko. Di ba? Nangarap niya pa yung Senate President, may package deal pa siya. Aray ko. Oh, may dala ako. May dala akong 4. Ano? Ako Senate President. May dala ako dito. Bali, 4 kami. Aray ko. Ngayon, tablado. Lahat ng linya. Tablado. Nakikipag-negotiate sila ngayon. Tablado. Desidido ang presidente, makukulong kayo. Tablado. Sabi pa sabi niyo pa, I have a heart. Say cheese. Nababaliw na sila, Ben. Nababaliw na po. Nababaliw na sila. Hindi na nila alam ang gagawin. Akala nila si BBM napakabait. Pero inabuso nyo. Binilinan pala ni BBM yan. Wala na ng problema kay BBM nung nakuha niya kay Migs. Ayusin nyo Ayusin nyo yung Senado. Galit na galit si BBM nung pa lang. Talagang galit na galit. Tatandaan nyo yung uling sona? Bago sabihin ng Pangulo na mahiya naman kayo? Yun. Yung nireact natin na hindi na kinamayan ni BBM yung mga yan. Hindi kinamayan ni BBM yan. Si FL na lang ang humarap. Sabi pala ni Uncle dyan, ikaw na bahala dyan. Aray ko. Ikaw na bahala dyan. Di na hinarap ni BBM. Tapos, pagkatapos nun, maiya naman kayo. O, yun na yun. Yun na nangyari. Aray ko. Tapos, binigyan ka ng break. Tangina mo, binigyan ka ng break. Anong ginawa mo? Wala pa isang linggo, nakipag-negotiate ka kala Sara. Wala pang isang linggo, tas sa dulo, kitang-kita, pinapalakpakan ka ni Sara. Animal ka. Animal ka. Pinahiya mo yung sistema ng Senado.
Bandang uli, pinapalakpakan siya. Tuwan-tuwa si Sarah sa kanya. Very good. Good dog. Palakpak oh. Na-corner na po siya. Na-corner siya kasi nga, wala na eh. Nung nilaglag siya ng contractor, na-corner siya. Kaya nilaglag niya na si Romualdez. Exit plan niya. Ngayon, lapit-lapit ka kay FL. Ano sabi ni FL? Aray ko. Nga na. Ano? Dati gaganon pa kayo ni FL, di ba? Wine. Aray ko. Gaganon pa kayo ni FL, oh. Kasi kala ni FL, hayop ka, totoo ka eh. Ganon makisama si FL eh. Di ba? Pag nagiinuman nga kami ni FL, FL, chat mo na. Thank you, pre. Kayo, salamat. Ganon sila eh. Pag, kaya yung tiwala nila, pag nakuha mo, talagang ano eh, tangina pinagtiwalaan ka pala, hayop ka. Grabe ka, pusang ina mo. Aray ko. Ngayon ko lang na-realize, ngayon lang po talaga, pinagkatiwalaan pala yan, pusang ina. Pinagkatiwalaan yan. Naayusin yung Senado. Kumbaga, ito aminin ko na sa inyo ha. Tinrik sila ni BBM eh. Tinrik sila ni BBM na parang, kunyari, nung yung unang impeachment, ayaw ni BBM. Inoobserbahan lang ni BBM kung paano mangyayari. Kung ipupush ba nila yan para sa katotohanan o ipupush nila yan para sa ano bang dahilan. Kumbaga, hinayaan ka lang. O, ikaw na bahala dyan. Hinayaan ka, parang Ebat Adan. O, eto, dyan kayo, wag nyo lang kakainin to. Aray ko. Gano'n. Pinagtiwalaan pala yan, hayop. Sa bandang uli, biro nyo po, ang lupit. Pinagkatiwalaan siya na mag-aayusin niya yung trabaho niya bilang sa Senado. Puta, wala pang 1 linggo, nakipag-negotiate daw. Ano talaga siya? Gustong-gusto niyang umangat. Gustong-gustong umangat nito. Ang laki ng pangarap. Yun. Imbis na umangat, lagapak. Ngayon, kahit lumuhod ka daw, di ka na, boom! Aray ko. Diretso na natin to. Pasensya na, Senator Ping, ha? Hindi naman po pwede. Itakil muna namin yung procedure. Kasi mali yung ini-invoke nilang rules. Kaya kami hindi magkaintindihan ni Senate President. Ang nag-govern sa amin sa ngayon, sa sitwasyon ngayon, yung Rule 24 kasi may action taken na sa floor, na-refer na sa Committee on Rules, bakit babaliwalayan mo? Committee system yung yung Senado yung Kongreso. We cannot function without the committees Okay. Yung sinasabi ho na parang pagkukumpara, 'di ba? Bakit daw noon nagkaroon ng Paghiling. pagpapahayag, paghiling na magkaroon din ng pagkakataon na mapasali po sa sesyon sina dating Senador Laila de Lima. Pero ano ba ang kaibahan ngayon? Kayo na ho ang mag-explain para mas detalyado tayo. Noon, apples. Ngayon, oranges. Kasi noon, Ang layo talaga. una, hindi naman na-adapt yun eh. Oo. Kasi resolution pa lang yon na nagko-author pa nga ako doon kay Senator Drilon na payagang mag-participate. Unang diferensya, ang first difference, yung resolution namin noon para lamang mag-participate sa committee hearings at saka sa plenary sessions. Wala doon nakalagay. Tignan mo committee hearing, plenary session, malinaw pa po sa ihi ng lola mo. Kasi mga lola natin, minsan hindi na natin maintindihan yung ihi niyan eh. Di ba? Minsan, iba na kulay, medyo dark brown, mahogany brown. Aray ko. Di ba? Hindi natin maintindihan ihi ni lola eh. Pag masaya, dark brown. Pag medyo galit, mahogany brown. Aray ko. Di ba? Pag excited, pula. Excited siya kasi kala niya regla eh. Aray ko. Talaga.国家主席
Xi Jinping, Di ba? Eto po, ang pagbobotohan, impeachment po. Sa tingin niyo po ba impeachment? Na ganito ka lang, wanted ka, maghihintay ka ng boto? Impeachment po to. And ang impeachment po is removing most powerful position in the government. Tapos online voting ka? Aray ko. Aray ko. Diba? Sabi ni LB, tubig dagat ni Lola. Depende ng mundang ko. Oh, depende nga eh. Aray ko. Totoo naman eh. Nakaka-relate kayo, no? Diba? Ganon si Lola. Kapag excited siya, red. Red ang ihi niya. Kala niya nire-regla pa siya eh. Sa resolution, napapayagan bumoto. Ayun. Kasi ang pagboto, kailangan talaga, nandiyan kaming physically present sa plenaryo. So, number 1. Number 2, yung situation ni Senator De Lima, nandun siya sa Camp Crame, within the jurisdiction ng korte. At nakalaan din doon na kukuha pa ng leave of court, hindi automatic na pagka, halimbawa, na i-adapt namin yung resolution na yon. Automatiko, pwede na agad mag-participate. Hihingi pa ng permiso sa court. Yes. Kasi ang legal custodian ni Senator Laila noon, yung korte, yung RTC. Hindi lang yon, meron pa siyang physical custodian na kailangan, payagan pa siya ng PNP para mag-participate. Kasi dalawa yung custodian siya eh, physical at saka yung legal. Opo. So, ang laki ng diferensya. Ngayon, gusto nila tuloy-tuloy, pag inadapt yung resolution, okay, assuming, no, granting na kailangan pa rin, no? Kasi magiging unconstitutional na yun pagka pinilit ng Senado. Ang constitutional na nga, dahil pinarinig ko nga sa inyo, meron na pong resolution yung korte doon. Hindi niya po pinapayagan ng video conference. Kasi po, national ano lang, kapag may national threat lang, may COVID, lumindol, giba-giba yung Senado, may bagyo, lagpas ulo ang baha. Aray ko. Diba? Oh. Diba? Yun po ang dahilan. Yun po ang pag-online. Tsaka, papayag ba tayo doon? Pinapasweldohan natin sila. Online, criminal, online. Oh, what the F, man, oh? Ba't mo ipipilit yun, di ba? Baliwala natin yung korte. Basta't meron tayong inamin natin yung rules, kailangan automatic pagka meron tayong botohan, magpa-participate sila. So that's a no-no because igagalang natin yung judiciary, di ba? Kasi halimbawa, si Senator Bato, saan tayo hingi ng leave of court sa ICC? Unang-una, wala pa siya sa jurisdiction ng ICC kasi nagtatago pa siya. Kanino kami hingi ngayon? Meron siyang warrant of arrest at hindi nga siya nagpapakita. So, biglang susulpot na naman siya para bumoto lamang. Okay. Halimbawa, meron kaming pagbobotan, biglang susulpot siya online. Sasabihin niya, I vote in favor of demotion or any measure for that matter. In the case of Senator Jinggoy, no, total, wala naman talaga pa siyang warrant of arrest. Pero assuming, kasi nakapile na Sandigan Bayan, marapol ito, pagkatapos, I think narapol na nga nasa 5th Division. So, hihingi pa rin ng permiso sa Sandigan Bayan. Kasi Tama. yun ang legal custodian niya. So, ang problema rito, at hihingi pa rin siya BJMP kasi doon naman siya madidetain kung sakali, di ba? Mas remote ito. So, yun ang napakalang diferensya. We cannot compare yung situation yung resolution noon at saka resolution ngayon. Okay. Pilit nilang pinagko-compare para lang ma-justify yung kanilang inihain na motion. Okay. Sabi ko ni Senator Ivy Marcos, itong remote participation sa mga sesyon, may ituturing daw yung pagharang ng minority na disenfranchisement o yung pagbaliwala sa mga naghalal sa mga senador. Meron tayo po nung to, kaya nga tayo merong rules of the Senate. Ang nakalagay sa rules namin, Alam mo, Amy, yung mukha mo, disarrangement ang tawag dyan, posang ina ka. Aray ko. Ha? Na-disarrange ng Panginoon yan, nasobrahan sa baba eh. Aray ko. Diba? Kasi po, meron po tinatawag na, ano ba yung tinatawag? Ano ba yung tinatawag? Tingnan nila nga. Ano ba yung homo yan. Ano ba to? Homo sapien. Yan. Ito po yung mga ng tao.
Ayan po yung evolution ng tao. Meron po tinatawag na, ito. Ayan. Dati po may tinatawag na Australopithecus, Homo habilis. Ayan po yung dati yung ano ng tao eh. Diba? Yung dati, ayan yung ano ni pinanggalingan ng tao. Ayan, no? Ayan, no? Ayan pinanggalingan ng tao. Para ibabalik ko lang kayo kay Aimee. Australopithecus. Ayan po yung pinanggalingan ng tao. Homo habilis. Ayan po. Homo erectus. Aray ko. Ayan. Homo neanderthalensis. Aray ko. At yung pinakadulo po, Homo sapien sapien. No, nasan yan si Aimee? Si Aimee yung bago. Homo alien. Aray ko. Patayin mo si BBM. No joke. Aray ko. Aray ko. Si Aimee po, Homo alien. Kasi po, ang mga alien po, malalaki ang mata. Kaso yung kinabibilingan ni Aimee sa planeta ng mga babaji. Diba? Yung alien, iba, malalaki mata. Sa planeta ni Aimee sa babaji, baba ang mahaba. Aray ko. Diba? Kaya na-distribyan ni Nostradamus. Na-distribyan ni Nostradamus na may paparating na mga grupo ng mga alien na tawagin nating Homo alien. Aray ko. Yan yon. Aray ko. Payagan naman, pero pagka merong force majeure at saka merong national emergency, tulad ng COVID, di ba, bumoboto kami noon, maski online eh. Oo. Nagpa-participate kami sa mga debate online kasi helpless yung situation. Extreme yung mga existing conditions doon. Na talagang wala makapasok, maski nga kayo, di ba, naka-online din Yes, kayo. yes. Oh. Lahat naka-online, mga nag-oopisina, Online. From home. Hindi naman po pwedeng work from jail. Yun na nga. Pero yun nga, pati yung force majeure, parang ibang-iba naman din ho ang description dyan ni Senator Padilla na nagkakalituhan tuloy doon sa mga dapat malinaw naman. Ano ang gagawin natin? Kasi parang may iba silang audience. So talaga ano to, bato amendments, Mhm. Senador. Magsishift ngayon yung debate namin. Hindi na yung amendment ng rules. Kung Okay. susundan natin ngayon yung kay Senator Robin Padilla, Okay. parang sumasang-ayon siya na wag nang i-amend yung rules. I-redefine na lang natin yung force majeure. Oo. Iba na yon. Okay. Mm. Okay. Senador, ito, may mga alam kong ang publiko ay nakikita nyo naman na Ang saklap ni Robin. Ang saklap ni Robin sa ulo. Ina naman, legal background, Robin! Aray ko. Ina naman, Aray ko. naiinis, nagagalit sa nangyayari. Mukhang meron bang mga isa o dalawang senador mula sa majority? Ayan na, Ayan na, makinig po ang lahat, ha. Makinig maigi. Makinig. Nagpahiwatig na rin hubang magbalik loob para lang hindi na matuloy itong mga gulo na ito at maibalik muna yung, Integrity. yung normal na trabaho ng Senado. Alam mo, Igan, Connie, limited yung, maliit lang yung universe namin eh. Ang universe namin, doon lang kami sa 24 o 23 senador. Hindi naman kami pwede mag-recruit para makabuo ng 13 sa labas. Kasi Oo. 24 na naman senador eh. So hopefully, dahil meron niyang public clamor, and I'd like to think na siguro, hindi naman ako subjective dito, na Oo. yung public opinion naman, medyo nasa side namin eh. Oo. Kasi kami, di ba sa 11, ewan ko kung yung nababasa ko lamang yung pumapabor sa aming 11. Oo. Pero by and large, hindi naman mga troll yung nababasa na namin eh. Organic na eh. Mm. Makati Business Club,
di ba? Mhm. Yes. Tapos yung Mga akadib. iba't ibang UP, mga oo. civil society Mm. groups, nagpapahayag na sila, yung Mayors for Good Governance. Mm. Isa naman pahayag nila, parang hindi naman sa amin lahat galit eh. Oo. Parang rightly or wrongly, kung yung aking interpretation, mukhang nasa amin naman yung side ng public opinion. Sa Totoo yun, totoo po yun, Senator Lacson. Nasa inyo po ang taong bayan. Di ba? Because, Senator Bill Lacson, as you know, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God, have witnessed how you fight for the real justice and the real truth, nothing but the truth, so help you God. Aray ko. Diba? Kasi nga, nakikita ng taong bayan po, at hindi naman kayo sangkot dun sa Senate Flix, na drama, na pusang ina nakakaya. Kamusta? Diba? Hindi po ganun kasi ang Senado. Ang Senado walang drama. Ang Senado walang iyakan. Ang Senado all about taong bayan. Ba't kailangan mo madralagyan ng drama Cayetano? Kasi nga, may tinatago kayo. Meron kayong gawing gustong palabas para sa likod ng kamera, may agenda. Motherfucker. Aray ko. Diba? At saka Cayetano ha? Hindi ka ambassador ni Jesus Christ. Ina mo paluhod-luhod. Paluhod-luhod ka pa. Ina ka. Aray ko. Ambassador ni Kristo. Ina mo. Aray ko. Puno kayo ng drama. Yung kapatid mo ay kamusta? Lintikan kayong dalawa. Aray ko. Paluhod-luhod ka pa. Ina ka. Aray ko. sa mga kaganapan sa Senado. So, Oh. malaki chance nga na may balik loob sa inyo. I hope so dahil alam mo hope springs eternal na baka sakaling merong ma-enlighten, sabi natin quote unquote sa akin ang galing yun. So ang mahirap po, pag bumaligtad, otomatiko, ang babaligtad po, may mga kaso eh. Diba? Ang kagandahan lang po kasi kila Tito Soto, kila Ping Lacson, nung mayorya po, yung mayorya po sila Bilyar, kitang-kita nyo, kahit mayorya sila may kaso yung mga Bilyar, nareklamo po sa Security Exchange Committee, market manipulation. Diba? Ganun po yun. Diba? Hindi porket nasa mayorya ka, safe ka. Yung mga Bilyar, nung na-mayorya yan kay Tito Soto, may kaso yan, market manipulation sa SEC. Dahil nga yung tumabo sila ng bilyon-bilyon dito sa lupa nila dyan sa Las Piñas at sa may Alabang sa Molino Road, di ba? Oh. Sakali matauhan at ma-realize nila na i-correct yung sa maging sa pananaw nila mali yung ginawa nila. Mm. Dahil ngayon talagang masama yung tingin sa Senado pero it's more on the majority bloc, hindi sa amin kasi naging toxic na eh. Nakakahiya na nga rin dahil never in the history of the Senate, at least sa memory ko, na nagkaroon ng ganitong sitwasyon eh. Dati-dati, maski nagbabangayan kami, alam mo, till Kingdom Come. Pero at the end of the day, pagdating namin sa lounge, alam ni Igan yan, galing siya sa Senate din nun eh. Na di ba, barang walang nangyari at magkakaibigan kami sa lounge, magkakaibigan kami sa labas, maski sa loob ng plenaryo, after a heated debate, magkakasama kami. Pero ngayon, iba eh. Kasi pikunan eh. Para bang ano na Personalan. nangyari sa demeanor ng mga senador. Sasabihin, nag-scamper out kami. Pangit yung pakinggan eh. Para bang kami mga bahagang buntot na lumabas ng plenaryo. Kasi gusto nila mag-scamper din from the rules eh. Gusto nila madaliin. Kung napansin nyo, di ba, paulit-ulit siya, divide the house, divide the house. Tama. Teka muna, nagdidebate pa tayo. Wala naman kaming closure sa Senate. Kita mo, tapos papalabasin ng mga DDS. Ayaw nyo ng debate, walk out, tanga! Tanginan to mga DDS na to eh.
Tanga, hindi nyo kasi alam yung English, leche. Aray ko. Ang hirap ba? Hindi nila maintindihan kasi. We must divide the house. Aray ko. Bobo, hindi nila alam eh. Hindi kasi alam eh. Alam lang ng mga DDS. Puta, kabobohan nyo. Mag-aral kayo ng English, leche. Aray ko. Hindi nila alam na makailangan magdebate muna. Nakikipagdebate nga eh. Si Cayetano ang nagsasabi ilang beses. Hihihatiin na lang natin po ang house. Pagbutuhan na lang to. Pagbutuhan natin. Tama na yung debate. Pagbutuhan. Hindi ba pwedeng ganun? Tangin ng mga to. Nagigigil na. Aray ko. Ano ho ang Yung closure sa house. Kasi tahasan na hong sinabi ni dating Senate President Franklin Drilon na ito'y may kinalaman talaga no doon sa impeachment Tama! ni VP Sara. Your thoughts on that, sir? Yeah, hindi lang yun. Parang Bato amendment nga ito eh. Oo. Kasi nga alam nilang hindi makaka-participate si Bato. Nakasingit na nga siya nung Opo. nag-change ng leadership. Mm. Nag-sneak in na nga siya tapos nag-sneak out. So, well, kung gusto nila talaga mag-participate si Bato, ang mapapaboran niyan, yung law enforcement. Mm. Kasi matatrack siya. Pagka gumamit siya ng kanyang Cellphone. iPhone. Oh, kita mo? Matatrak eh. Bobo talaga. Alam mo, Cayetano, pinahamak mo na once, papahamak mo pa twice. Kita mo, yan po yung bunga ng hindi pag-iisip eh. Cayetano, mag-iisip ka, putangin na kami, hindi puro kaluhod, leche ka. Aray ko. Baldado ka ba? Aray ko. Tangin na mo, luhod ka ng luhod eh. Aray ko. Ayun to, luhod ng luhod, di ka na nahiya sa Diyos. Aray ko. Aray ko. Tangin to, luhod ng luhod, gag. Sabi ng Diyos, ha? Kahit hindi ka lumuhod, nasa Biblia yan. Anong sabi ng Diyos? Kahit nga pikit mo lang yung mata mo, kausapin mo siya kahit saang parte ng mundo. Pwede. Pwede kang manalangin o magdasal eh. Hindi mo na kailangan lumuhod. Peste ka eh. Aray ko. Inan to, anong bang Bible binabasa na ito? Aray ko. Tama mali. Di ba? Tama mali. Tama po mali yun. Di ba? Nasa Biblia yan. Ano sabi ng Diyos? Hindi mo na kailangan lumuhod. Hindi mo kailangan lumuhod sa akin. Meron dong parte na sinasabi ng Panginoon na kahit ipikit mo yung mata mo, banggitin mo siya. Pwede ka nang dumalangin sa Kanya. Kinginan to, luhod na luhod. Kada may magdadasal, luluhod. Kinginan to, imbalido ka ba? Aray ko. Aray ko. Sakit na naman ang ugat ko eh. Aray ko. Nasa Biblia yon. Oh. Aray ko. Oo. Maaari kang manalangin kahit saan. Basta ang importante, maiparating mo sa Kanya ang nilalaman ng iyong puso. Yan ang nasabi sa Biblia. Hindi sinabi doon, lumuhod ka, dumalangin ka sa akin. Aray ko. Sanay kang lumuhod. Ano ba niluludan mo? Aray ko. Pasensya na po Medyo namamasma ako ngayon. Ano ba niluludan mo? Aray ko. Pasmado po kasi ako ngayon. Medyo pag nagsasalita ako. Ba't ka ba lumuluhod? Aray ko. Ano ba yung niluludan mo? Aray ko. Patayin mo si BBM. No joke. Aray ko. Di ba? Tama yun. Ang Panginoon po, hindi po nakikita yan. Sabi nga ng Panginoon. Ito nga po ma-share ko lang. Kasi ako hindi, tignan niyo po, marami akong alam sa Biblia, pero hindi ko sinasabi sa inyong reliyoso ko. Marami akong alam sa Biblia, pero hindi ko sinasabi sa inyo na isa akong sobrang makadiyos. Hindi ako ganun eh.
Kasi nakakahiya yun. Nakakahiya po yun. Anong maganda? Ipakita mo lang na natural ka, na may pinaniniwalaan ka, hindi overacting ka, lulud ka pa, leche ka. Diba? Ang gusto lang ng Diyos, malaman lang kung ano yung nilalaman ng puso mo, tama kayo. Kung anong nilalaman ng puso mo, kasi ang Diyos, hindi mo na kailangan lumuhod yan. Pag nakita niya yung puso mo, marangal, dalisay, totoo, kahit gumanito ka lang gumanito ka lang, maraming salamat Panginoon. Tanggap na ng Diyos yun. Mami Norma, thank you po, love you. Mami Norma, thank you. Ingat po kayo dyan sa US. Mami Norma Pablo, thank you. Diba? Ganun po yun. Diba? Pero yung luluhod ka pa para ipakita mong reliyoso ka, what the fuck, man? Anong klaseng reliyon yan? Hindi reliyon yan, man. Overacting yan. Ano yung religion nyo? Overacting religion? Aray ko. Aray ko. Diba? Eh, putik. Ito, isa pa example. Last na to. Si Magdalena nga maduming babae. Oh, umakyat lang sa puno. Oh, tinawag si Jesus. Panginoon, patawarin niyo ako sa aking kasalanan. Isa akong maduming babae. Lumuhod ba si Magdalena? Sinabi niya lang. Oh, pinatawad siya ng Panginoong Jesus. Lumuhod ba si Magdalena? Panginoon! Gumano ba siya? Panginoon, tatawarin mo ako, madumi ako, babae! Aray ko. Di ba? Sino pa? Yung kasama ni Kristong pinako. Panginoon, isama mo ako sa langit. Lumuhod pa siya doon. Panginoon, isama mo ako sa langit! Aray ko. Inang kumpal. Kala yata na ito siya lang may hawak ng Biblia sa buong mundo. Aray ko. Kupal. Ganyan yung mga demonyo Ganyan po yung mga demonyo. Sa totoo lang po. Ang mga demonyo, sila yung masyadong makikita mo na akala mo sobrang makadiyos. Sila yan. Si Cayetano yan. si BBM, no joke. Tambalus tay inday,
Grabe ma-fake news, kakaiba ka. Kaya taong bayan sinusuka ka. Patayin mo si Liza, no joke. Patayin mo si Martin, no joke. Patayin mo si BBM, no joke. Tambalustay, Inday, no joke. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Tambalustay, no joke. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao,